Lumakad tayo tulad ng ginawa ni Jesus. Walk as Jesus did. Ito po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion. Live dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan natin sa 1 John 2 verse 6. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Tuesday, November 4, 2025. Magandang umaga sa inyong lahat. Napakaganda po ng umaga nito, bagamat sa ibang lugar ay binabagyo. At alam ko na ang Panginoon ay laging nasa kanilang tabi, tinutulungan sila at ginagabayan at iniingatan. Kaya naman po, kung hindi naman kailangan lumabas, ay huwag na po kayong lumabas. Magstay na lang po tayo sa bahay, keep safe and keep dry. Ingat po tayong lahat. Excited na ba kayo? Ako po ay excited dahil medyo matagal na po tayong hindi nakapag-devotion, and I praise God and I thank God dahil tayo po ay muling nakabalik sa ating pagdi-devotion. At nawa, tayo ay magpatuloy araw-araw muli na tayo magkasama-sama sa ating devotion ngayong umaga. Every morning at 6:30. So, kumusta na po kayo? I hope na i-like and share po ninyo ang video na ito upang marami pong makasabay sa atin sa ating devotion. Good morning din po sa lahat ng mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. And good morning din sa mga nanonood sa ating mga ka-stroke, ka-low carb at kakwentuhan natin dyan. Sige po, ayan, napakaganda. So, ngayong umaga po, ang ating pong verse na pagninilayan ay matatagpuan po sa 1 John 2 verse 6. Sa Tagalog, ito po ay sa unang Juan 2 verse 6. Na kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ko, yan ay matatagpuan sa page 311 ng Bagong Tipan. Yan, so bandang dulo na po yan. Sa mga ngayon lamang po, nag-tune in, good morning sa inyong lahat. So, sige po, simulan na po natin ang ating devotion. Basahin po natin ang ating verse. 1 John 2 verse 6. Sabi po sa New International Version, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sabi naman po sa Tagalog, sa unang Juan chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isang napakagandang umagang ito. Samahan po ninyo kami, Panginoon. Gustusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na Espiritu. Give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, ngayong umaga sa nais mong matutunan namin. At nawa, Lord, ano man ang matutunan namin ngayong umaga ay tumimo sa aming puso, na isa buhay namin at na isa puso namin ito, nang sa ganun na ituro namin din ito sa iba. Maraming salamat po, Panginoon. Idako mo po sa page na ito ang mga taong nais mong makapakinig ng iyong mabuting balita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name pray. Amen and amen. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ayan. So, ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa 1 John 2 verse 6 na ang sabi po sa New International Version, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Sabi naman po sa Tagalog, sa unang Juan 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Hallelujah! Praise the Lord! Isang napakagandang paalala naman po ito para sa ating lahat na. Pero syempre, lagi ko rin sinasabi na
para mas maunawaan natin ang kabuuan ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat, ay after this devotion, basahin po ninyo ang kabuuan ng chapter 2 para mas malinaw nating matandaan ang mga mensahe ng Diyos para sa ating ngayong umaga. Marami pong maganda kayong mababasa dito sa chapter 2 para po meron na kayong isang chapter na pagninilayan, no? Bawat umaga. Na-absent man si Ate Mabs ng ilang weeks, I hope and I pray na kayo ay nakakapag-devotion pa din, personal devotion ninyo, araw-araw. Diba? Nasa live man ako o hindi, dapat maging habit na po natin ang pagdi-devotion kada umaga. Bago po natin simulan, kung kahit na anong gagawin natin every morning, unahin natin ang Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Okay po? So, ang topic po natin this morning ay pinamagatang Walk as Jesus did. Lumakad tayo tulad ng ginawa ni Jesus, ng gaya ng ginawa ni Jesus. Sabi nga po dito, have you ever asked yourself, how did Jesus live his life? What does obeying him look like? How does Jesus want us to live? So, minsan ba naisip natin or naitatanong natin sa ating sarili, paano nga ba namuhay si Kristo, no? Bilang isang tao at bilang isang Diyos? At paano ba siya naging masunurin sa ating Diyos? Paano niya sinunod ito sa kanyang buhay? And paano niya rin gusto na tayo ay makapamuhay dito sa mundo? Di ba? Kasi ang buhay na ginagalawan natin, ang mundong ginagalawan natin, ay napakaraming iba't ibang pagsubok na kakaharapin natin everyday. Iba't ibang sitwasyon, iba't ibang season, no? Na paano nga ba tayo nakakapamuhay dito? Nakakasunod pa rin ba tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya? At naaayon ba sa kalooban ng Diyos ang ating araw-araw na ginagawa? And these are great questions to ask in order to discover what God expects from those who love Him. Kasi napakaganda ng mga tanong na yun, no? Para malaman natin ano ba na-expect ni Lord sa atin bilang Kanyang mga anak. No? Para ma-discover natin, tayo ba ay basta lang, kilala ko na si Lord, okay na yun, tama na yun, ganito na ako mamumuhay. Yung bang parang walang pagbabago, walang transformation. Yung dating ikaw pa rin yan. Diba? Dapat hindi na ganun eh. Dahil sabi nga, the old has gone, the new has come. Kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, isang bagong nilalang na tayo dapat. Hindi na tayo yung dating tayo na may pag-uugali na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Para nang sa ganun, itong mga tanong na ito, magiging gabay natin para makita natin, ma-check natin sarili natin, kumusta nga ba tayo sa pagsunod natin sa Panginoon? Kumusta nga ba tayo bilang mga Kristiyano? Kumusta nga ba tayo sa ating pamumuhay araw-araw? Kumusta tayo sa pakikihalubilo natin sa ibang tao? Kumusta tayo, no, bilang mga anak ng Diyos? Tayo nga ba ay maituturing ng mga anak ng Diyos base sa ating mga pag-uugali, base sa ating mga ginagawa, sa ating mga pangarap, sa ating mga nais gawin sa buhay na ito? So in 1 John 2, verse 2 to 4, yan, naghang ang aking cellphone. Yan, thanks God. Hindi gumana na yung laptop ko. Kanina ayaw gumana nito. Sabi po sa 1 John 2, verse 4 to 6, whoever says, I know Him, but does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in Him. Whoever says he abides in Him ought to work in the same way which He walked. Sabi po sa Tagalog, sa 1 John 2, verse 4 to 6. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan.
Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kaya sinabi dito na sino mang nagsasabi na nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Dahil sinabi din na kapag talagang kilala natin kung sino ang ating tunay na Diyos, dapat sumusunod tayo sa utos niya, sa mga commandments niya. Diba? Sabi ko nga, dalawa na lang eh. Yung ipinag-uutos ng Diyos sa atin, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at mahalin natin ang ating kapwa, tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Dalawang utos na lang, minsan di pa matupad, no? Hindi pa natin masunod yung dalawang bagay na yon. Dahil yung dalawang bagay na yon na siya magpapatibay sa atin at talagang makikita natin na tayo tunay na sumusunod sa Panginoon kapag nagagawa natin itong dalawang ito. Hindi madali, pero sabi nga, kapag tayo nasa Panginoon, kakayanin natin yan. Good morning, Ate Lucy. Magandang umaga po sa inyo. At sinabi din dito, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Kaya nga po yung pag-ibig natin na sinasabing mahal natin ng Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa Kanya, hindi naman natin ginagawa yung ipinapagawa ng Diyos sa atin ay isa tayong mga sinungaling. At alam natin na ang pagsisinungaling ay isang kasalanan. Kaya dapat hindi natin ito ginagawa. Kaya Ate Mabs, kailangan ba maging perfect ako na ganito na ako talaga? Na dapat sinusunod natin ng Diyos, na dapat hindi na tayo nagkakasala, hindi na tayo nagkakamali. Hindi naman sinabi ng Diyos yun. Wala naman siya sinabi dito, di ba? Na maging perfect tayo. Ang sinasabi niya ay yung makasunod tayo ng naayon sa kanyang kalooban. Na kung tayo man ay magkakamali, na kung tayo man ay magkakasala, dapat marunong tayong humingi ng tawad. Marunong tayong umamin ng ating pagkakamali. Di ba kasi kapag punong-puno tayo ng pagpapakumbaba sa Panginoon, doon tayo lalong napapalapit sa Diyos at doon natin lalong na ipapakita na tayo ay mga anak ng Diyos. Di ba? Kasi talaga namang magkakasala pa rin tayo dahil nandito pa tayo sa mundo, nasa flesh pa tayo. Pero ang tanong at importante nating tatandaan, tayo ba ay marunong umamin pag tayo nagkasala? Marunong tayo humingi ng tawad sa ating Diyos at higit sa lahat sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Di ba? Kasi hindi yung pag nakagawa ka na ng kasalanan, paninindigan mo na yon, hahayaan mo na yon. Yun po ay isang maling bagay. Dahil alam mo nang mali, pero bakit mo pa ginagawa? Di ba yun yung malungkot doon eh. Alam mo nang mali na siya, paninindigan mo pa, kung kaya't maraming tao ang bumabalik sa dating pag-uugali. Hindi ko sinasabi na ako'y perpekto, hindi ko sinasabi na nagagawa ko na ito 100%. No? Nagkakamali pa rin ako, nagkakasala pa rin ako. Pero ang importante po doon, alalahanin natin palagi na merong Diyos na dapat nating tingnan, tandaan, na nakikita tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kung kaya't yung pag-amin ng ating mga kasalanan ay isang napakalaking bagay. Pag marunong tayong umamin ng ating pagkakamali, meron tayong pagpapakumbaba. Diba? Kasi dyan minsan umiira yung pride eh. Pag hindi mo na kayang amining mali ka, na parang tingin mo lahat na lang ng tao sa paligid mo ang nagkakamali, at ikaw hindi ka na nagkakamali. Parang sila na lang laging mali. No? So dapat marunong tayong magpakumbaba, tanggapin na tayo nagkakamali din, na tayo ay hindi perpekto, only God is perfect. Kaya huwag kayo masyadong malungkot, no? Minsan may mga taong sobrang sinisisi ang sarili pa nagkakamali. Natural na nagkakamali tayo. Pero dapat mong tandaan na at the end of the day, matuto tayong manalangin, humingi ng tawad sa Diyos. Napatawarin tayo sa pagkakamaling nagawa natin at pilitin natin na huwag na nating ulitin kung ano man yung mga maling nagawa natin at inihingi na natin ng tawad sa Diyos. Diba? Kasi madalas nangyayari, no? Hihingi mo ng tawad, tapos mamaya mo ulitin mo rin ulit. Gagawin mo rin ulit. And aware ka naman na mali ito pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka makakawala dito. So, humingi tayo ng tulong sa Diyos. At kung tunay na tayo ay nasa Panginoon na,
kilala natin ang Diyos at ang Diyos na sinasabi natin pinaglilingkuran natin ay tunay na may relasyon tayo sa Kanya, ay hindi po issue ang pagbabago ng buhay. Dahil ito ay bunga ng ating pagtanggap sa Diyos. Di ba? Sabi nga po natin palagi dito sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page, hindi po ito nakukuha ang pagbabago dahil lang mabait tayo, dahil lang masunurin tayo, dahil lang matulungin tayo, kundi ito ay bunga ng ating pagsunod sa Diyos. Bunga ng ating pagkakilala at pagtanggap sa ating Diyos na buhay. Nawa ay naging malinaw po sa atin itong bagay na ito. At ang tunay na magpapaperfect sa atin, hindi tayo, kundi ang Panginoon. Basta tayo ay willing na magpabago sa Panginoon, ay sigurado pong magkakaroon ng pagbabago ang ating buhay. Hindi man ito nakikita ng iba, pero mayroong Diyos na tunay na nakakita, nakakaalam kung anong laman ng ating mga puso. Hallelujah. Thank you, Lord. So when Jesus was with his disciples, he said to them, "This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you." Sinabi niya rin po yan sa John 15 verse 12 sa New Living Translation. Na kung sino man, sinasabi niya na commandment niya ito, na mahalin natin ang isa't isa tulad ng kung paano tayo minahal ng Diyos. Kasi kung hindi natin kayang magmahal ng ating kapwa, paano natin sasabihin, mahal natin ang Diyos? Diba? Mahal kita, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Pero hindi mo kayang mahalin ang mga taong nasa paligid mo, ang mga taong nakakagawa ng mali sa'yo, ang mga taong kaaway mo. Diba? Love your enemy nga. Ang mga kaaway daw natin, mahalin natin. Kaya nga, ang pagiging Kristiyano ay hindi madali. Ang pagiging Kristiyano ay imposible. Diba? Kasi mga pinapagawa ni Lord, parang napaka-imposible naman ito, Lord. Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin. Kung magmahal ka, Lord, unconditional eh. Paano namin gagawin to sa ibang tao? Di ba? Parang, Lord, paano ko magagawin to? Paano ako magmamahal ng iba? Unconditionally. Yung bang walang if, walang buts. Yung hindi, yung walang dahilan. Walang yung kasi. Walang kasi-kasi at baka-baka. Sa Panginoon, pag dinahal tayo ng Diyos, mahal niya tayo. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit ano pang ugali meron ka, kahit gaano ka pa kasama, kahit gaano pa ang pag-uugaling pinapakita mo sa Diyos, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero tayo kaya, kumusta tayo, no? Sa pagmamahal natin sa ibang tao. Minsan nga, sa loob lang ng tahanan, di pa ma-practice yung love. Yung bang sa mismong anak mo, sa mismong asawa mo, hindi mo maibigay yung talagang love na meron ang Panginoon para sa atin. Yung unconditional. Yung hindi na mag-iisip ng kahit ano, kundi basta mahal kita. Kasi mahal ka ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Doon lang tayo nakatingin. Diba? Sana ganun tayong lahat. Ano? Pero minsan dumarating talaga yung pagkakataon, umiiral yung pagiging tao. So, paano bang nagtatanim ng sama ng loob, nagagalit, naiinis, at minsan talagang tumatagal yung sama ng loob na yun hanggang sa mas lalong lumala na umaabot pa sa mga sitwasyon na hindi natin gustong mangyari. Kaya naman, lagi natin pairalin yung pag-ibig ng Diyos. No? Ikalat natin yung pag-ibig ng Diyos sa ibang tao. At simulan natin yan sa loob ng tahanan natin. Una nating mahalin yung ating mahal sa buhay. Kaya nga ang tawag sa kanila, mahal sa buhay. Kasi mahal natin sila dapat. Huwag na tayong magkimkim ng sama ng loob sa kanila. Sa ating mga anak, sa ating asawa, lalo na. No? Kasi talagang alam niyo ba yun? Parang pag yung asawa mo, yun yung napangasawa mo, parang siya rin yung enemy, no? Best enemy mo. Lagi nag-aaway, lagi nagtatalo, laging hindi nagkakaintindihan. Kasi unang-una sa lahat, naging mag-asawa kayo nang hindi naman talaga kayo magkakilala, hindi kayo magkadugo. Walang talagang bahid ng relasyon talaga no, para maunawaan mo siya. Lalo pa lalaki at babae kayo. So magkaiba talaga ang panuntunan niyan. Magkaiba ang mindset niyan, magkaiba ang prinsipyo niyan, pati yung pag-uugali niyan. Kasi iba ang babae, iba ang lalaki. Kaya nga, yung pagsasama ng isang mag-asawa ay napaka-imposible para magtagal. Diba? Kung hindi dahil lang sa Panginoon at sa pag-ibig na
nagbabind sa kanila. I don't know kung paano magtatagal ang isang ganong relationship. Pero I praise and thank God, no? Dahil nagtatagal tayo sa relationship na ibinigay ng Diyos sa atin. Merong iba na hindi naging magandang relationship, pero let's continue to pray to the Lord na magkaroon ng maayos na relationship ang bawat pamilya. Kasi yung pamilya, yun yung small unit ng community eh. Pag ayos yung pamilya, sigurado, lalo na pag ayos ang mag-asawa, magiging maayos din ang mga anak. At yung community, mahahawakan natin yan. Sabi nga, paano magiging maayos yung paligid mo kung yung mismong loob ng tahanan mo hindi maayos? Lahat yan nagsisimula sa loob ng tahanan. Hindi madali, pero merong Diyos na tutulong sa atin para magawa natin yung kasi yung commandment niya eh. Itinuro ng Diyos at itinuutos. So, pag sinabing commandment, iniuutos ito ng Diyos na love each other in the same way I have loved you. Kaya huwag natin basta sabihin, Lord, I love you. Mahal kita, Panginoon. Pero yung ginagawa natin, taliwas sa salitang sinasabi natin, mahal natin ang Diyos. How can we love God if we do not know how to love other people? Especially our loved ones. Di ba? Mahal natin ang ating kapwa. Kahit hindi sila kaibig-ibig. Hindi madali. Sa totoo lang. Kasi ako siguro sa mata ng ibang tao, hirap itong mahalin tao na to. Di ba? Kasi ako talagang ang aking buhay, ang lumang buhay ko, hindi ko man sinabing perfect na ako ngayon, pero talagang ako yung taong napakahirap mahalin, siguro, no? Kaya nga, pinipilit ko din po no, na matutunan yan. Sabi nga, ang buhay natin is always in progress. Life in progress tayo. Na yung araw-araw ng buhay natin, pinipilit natin na makasunod sa Diyos. Mabago ito nang naayon sa kalooban niya. Yung bang nagpupumilit tayo, nagsusumikap tayo na magawa natin ito. Dahil wala naman nga talagang perfecto. Pag tayo nandun na sa piling ng Diyos, perfect na tayo. Pero sa mata ng Diyos, I'm sure perfect tayo. No? Kaya naman tayong mga anak ng Diyos, pilitin natin na makasunod sa kanyang kalooban. Makasunod na tayo ay tunay na masabi natin, totoong mahal natin ang Diyos kasi marunong tayong magmahal ng iba. So when His followers loved one another, it was a sign of their obedience to Jesus. Ayan. So yun daw pagmamahal sa ibang tao, tulad ng pagmamahal na ginawa ng mga followers ni Jesus Christ, ay isang tanda ng pagsunod sa Diyos. So pag minahal pala natin ang ating kapwa, ito ay pagsunod sa Diyos. So obedience yun. Alam naman natin, no? Kay Lord, obedience is very important. Yung pagsunod sa Kanya ay napakahalaga, no? Doon natin may papakita na tunay na nagmamahal tayo sa Diyos kapag sumusunod tayo sa Kanya. And iyon ay tulad din natin dito sa mundo, no? Na kung anong ginawa ng mga followers ni Jesus Christ noon, ay siya rin ine-expect ng Lord na gawin natin sa panahon natin ngayon. Wala pong pagbabago doon. Kung ano yung paanong magmahal ang mga tao noon sa kanyang kapwa na iniutos ng Diyos, siya rin dapat natin gawin ngayon. We are told by John in his letter to a group of Christians that it is God's commandment that we believe in the name of His Son Jesus Christ and love one another just as He has commanded us. Grabe no? Yun ay matatagpuan naman sa 1 John 3 verse 23. 1 John 3 verse 23 na, ang sabi naman din sa Tagalog, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Di ba? Kung tayo tunay na mga anak ng Diyos, nagsisikap tayo maging malinis na tulad ng pagiging malinis ni Kristo. Nagsisikap tayo na magbagong buhay, nagsisikap tayo na makasunod sa kalooban ng Diyos. Bagamat hindi madali, pero sige lang, magpatuloy tayo kahit minsan parang nagkamali na naman ako. Nagkasala na naman ako. Sorry, Lord. Pipilitin ko, Lord, na hindi na ito gawin ulit. Pipilitin ko na makasunod sa'yo ng buong buo. Di ba? So, yun yung nais ng Diyos sa atin. Magsumikap tayo sa pagsunod sa Kanya. And our love for those in the global church is a marked obedience and a sign that God lives in us. So, inulit-ulit, no? Na ang pag-ibig natin sa ibang tao, global church, no? Sa kabuuan,
Not only inside your home, but also outside, no? Minamahal ba natin yung mga kapitbahay natin? Minamahal ba natin yung mga ka-churchmate natin? Ka-D group natin? Aray ko naman. Yung mga, yung mga tao sa paligid natin, kaklase natin, kung estudyante ka, yung mga katrabaho mo, kung nagtatrabaho ka, kanegosyante mo kung negosyante ka, empleyado mo kung boss ka. Di ba? Gaano ba natin pinaparamdam sa kanila yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Yung bang tayo ba ay kung paano magmahal sa ating pamilya sa loob ng bahay natin? Ganun din ba tayo magmahal sa mga tao sa paligid natin sa labas? Kasi mahalaga po yun eh. Doon makikita na tunay tayong nakakasunod sa ating Panginoon. By doing this, we know that God abides in us. To walk as Jesus did is to love those in the church with compassion, faithfulness, and humility. Yung pag-ibig na punong-puno ah, ng compassion, yung may malasakit na pagmamahal. Yung concern mo lagi yung ibang tao. Yung safety nila, yung ikabubuti nila, hindi yung ikasasama. Hindi yung ida-down mo sila, kundi ia-uplift mo sila, itataas mo sila. Diba? Kasi minsan, pag yung pag-ibig na walang pagmamalasakit, yung basta, mahal ko naman yan, wala akong pakialam dyan. Alam niya na niya yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganun. Kailangan concern tayo. Kailangan may malasakit. Kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat may malasakit ka sa kumpanya mo. May malasakit ka sa tao sa paligid mo, sa mga katrabaho mo. Huwag yung wala kang laging pakialam. Dapat iisipin din natin ang kapakanan ng iba. Huwag lang yung sarili natin. Okay na yun, basta ako importante, ma-promote ako. Wala akong pakialam sa paligid ko. Hindi ganun. Ang tunay na sumusunod sa Panginoon, may pakialam tayo. Meron tayong malasakit. Diba? Concern tayo. Kasi love natin sila. At meron din dapat faithfulness, katapatan, di ba? Dapat tapat din tayo kung gaanong katapat ang Diyos sa atin. Ganun din tayo katapat sa ibang tao. Ate mo, parang hindi naman madali yung mga sinasabi mo. Totoo naman, talagang hindi madali. Pero kapag ang Panginoon ay nasa atin, at ang Diyos lang focus natin, tinitingnan natin, at kilala natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran, magiging madali po ito. Makakasunod tayo faithfully, with humility. Dapat may kasamang kapakumbabaan. Marunong tayong magpakumbaba. Kasi kung hindi tayo marunong magpakumbaba, talagang hindi natin magagawa maging faithful. Hindi rin natin magagawang maging compassionate. Diba? Kasi ba't ako magmamalasakit sa taong yan? Kasi ang kabaligtaran ng humility ay kayabangan. Yung pagpapakumbaba ay pagmamataas. So kung masyado mataas ang tingin natin sa ating sarili, eh, hindi natin talaga kayang bumaba sa level ng mga tao. Kung paano natin silang tutulungan, paano natin silang mamahalin, aalalayan, gagabayan, di ba? Lalo na sa Panginoon. Kasi yung sa trabaho, tumutulong tayo sa ating kapwa, tumutulong tayo sa ating katrabaho, nagiging may malasakit tayo sa kanila, pero sana isama natin yung malasakit na yun sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Huwag tayong manatili na tayo lang ang may alam tungkol sa Diyos. Dapat ibahagi natin ito sa mga mahal natin sa buhay, sa katrabaho natin, kanegosyante natin, kaklase natin kung estudyante ka. Kasi yun yung purpose natin dito sa mundo eh. Ang purpose natin is not only to live, yung mabuhay lang, magtrabaho lang. Hindi eh. Ang purpose natin talaga dito is to serve God by sharing the word of God to other people. Kasi nakakalungkot na ikaw lang may alam tungkol dito. Paano pag dumating na si Lord? Hindi mo man lang naikwento to sa mga mahal mo sa buhay. Hindi mo man lang naikwento sa katrabaho mo. Kaya nakakalungkot minsan pag may mga nababalitaan tayo na binawian ng buhay, nawala na. Ang tanong ko lagi, nakakilala kaya siya sa Diyos? Nakahingi kaya siya ng tawad? Nang sa ganun ay makasama siya sa buhay na walang hanggan. Magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Naway maging concern natin yun, no? Maging burden din natin na sana, no? Itong mga taong ito ay makakilala rin sa Diyos. Hindi mo man ito magawa dahil hindi ka lumalabas, hindi. Maipanalangin mo man lang sila. Maisama mo sila sa panalangin. Kung sa tingin mo hindi sapat yung maibahagi mo sa GC nyo, sa sa pagkakataon na maikwento mo, at least maisama mo sila sa prayer. Kung kilala mo sila personally,
isulat mo yung mga pangalan nila and then you pray for them. Maaaring hindi ikaw ang gamitin ng Diyos para makakilala sila, pero baka may ibang tao, I'm sure, na gagamitin ng Diyos para makakilala ang mga taong ito sa pamamagitan ng panalangin mo. Ang laking bagay po ng prayer. So please, let's pray for our family, for our children, for our kamag-anak, friends, no, classmates, workmates, office mates, mga ka-business partners. Lahat ng tao, kapitbahay, no? Kahit nga minsan hindi mo kilala, nakasabay mo lang sa bus, you pray for them. Nakasabay mo sa MRT, sa biyahe kung saan ka pumapasok ng trabaho, you pray for them. Hindi mo naman kailangan na lapitan sila, pagdasal. Alam ng Diyos ang laman ng puso mo. You pray for them. Panalangin natin sila. Malaking bagay po may tutulong nun para sa kaligtasan nila. And living like Jesus isn't about checking off a list of things we should or we shouldn't do. It's about living a life that is so rooted in God's love that we long to obey all His commands. So, hindi naman sinasabi niya, lahat ng nilista mo na dapat mong gawin, magawa mo lahat ng ito. Dahil hindi nga ikaw ang gumagawa niyan. Basta't ang gawin mo lang, ikaw bilang anak ng Diyos, ipagkatiwala mong lahat sa Diyos. Pagkatiwala mong buhay mo sa Kanya, pag-uugali mo, lahat. Kung isinulat mo man yan na gusto mong mabago sa buhay mo, idulog mo yan sa Diyos. Ilapit mo yan at ipanalangin mo sa Panginoon, isuko mo ang lahat ng yan. At yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, ang siyang magbibigay sa atin ng kakayahan para magbagong buhay. Yung transformation, hindi naman tayo yan eh. Para ma-transform ka, para mabago ka, magkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo, hindi mo kayang gawin yan para sa ibang tao. At lalo hindi mo yan kayang gawin sa sarili mo. Yes, pwede kang mag-initiate, pwede mong magkaroon ng desire ng pagbabago, pero ang tunay na makapagpapabago sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po napakahalaga na tayo, ng mga nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos, ay magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi lang tayo basta inilikha sa mundong ito nang wala lang. Ang purpose natin dito ay maging lingkod ng Diyos, na makakilala sa Kanya. Kaya nga kung wala ka pang personal na relasyon sa Diyos, ay pilitin natin no, na makilala ang Panginoon. Na for sure marami ng tao ang nag-aalok sa'yo, nagpapakilala sa'yo kay Lord, kinukwentuhan ka about Jesus, ini-invite ka sa church, ini-invite ka to attend fellowship, Bible studies, pero patuloy kang tumatanggi. Please, it's about time na huwag na tayong tumanggi. Baka mahuli na ang lahat. Hindi lamang para sa'yo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Gusto ba natin na dumating si Jesus Christ na datlang tayo hindi handa? Ikaw at ang iyong buong pamilya. Kailangan ma-assure natin yan, ma-assure natin na we are all ready, Lord. At yung readiness namin, gusto namin ipasa rin sa iba. Gusto namin na maibahagi din namin ito sa iba. Kailan mo pa ibabahagi sa mga katrabaho mo? Sa mga tauhan mo? Kailan mo pa ibabahagi sa mga kaklase mo? Kailan mo pa ibabahagi sa mga ka-office mates mo? Kailan mo pa ibabahagi ang salita ng Diyos sa mga kapitbahay mo? Sa mga mahal mo sa buhay? Sa anak mo? Sa asawa mo? Kung hindi mo pa kaya, pray. Ask for God's wisdom. Sa totoo lang, di naman talaga madali magbahagi. Sa totoo lang. Pag inabot ka ng takot, ng kaba, ng hiya, ng kahinaan, nako, talagang uurong ka. Aatras ka. Parang di ko kaya, Lord. Pero tandaan mo, kaya yan ni Lord. Walang imposible sa Kanya. All things are possible with the Lord. Just trust Him. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So, every time na inuutusan tayo ng Diyos na mag-share ng Word of God, at parang nahihirapan ka, you pray. Ask for God's wisdom. Ask for the Holy Spirit to guide you. Ano yung dapat mong sabihin? Sa totoo lang, when you share the Word of God, hindi naman kailangan ang dami mong kabisadong Bible verses eh. Yung magkwento ka lang kung paano kang tinutulungan ng Diyos, kung paano inayos ng Diyos ang buhay mo, kung paano pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa'yo,
Kung paanong iningatan ka ng Diyos sa araw-araw ng buhay mo, yun lang ay napakalaking pagpapatotoo na para maramdaman ng mga tao sa paligid mo na totoo ang Diyos, buhay siya. 'Di ba? Kasi yun naman talaga eh. Kung bakit ang maraming tao pinanghihinaan ng loob, nawawalan ng pag-asa is because they don't know about Jesus. Hindi nila kilala si Lord. Kilala lang nila sa pangalan pero wala silang personal na relasyon. At sinong magpapakilala nito kung tayong mga nakakakilala sa Diyos ay mananatiling tahimik at sarado ang mga bibig na imbis na ibuka ang salita ng Diyos sa mga bibig na to ay kung ano-anong salita ang sinasabi natin. Imbis na mag-share ka ng kung ano-anong ah, videos, balita sa Facebook, sa social media, mag-share na lang tayo ng Word of God. Ang dami naman po natin mapapanood eh. Minsan nga may mga pastors pa noon, marami. Maraming mga legit talaga na mga mga lingkod ng Diyos na pwede nating ibahagi sa iba. Diba? Huwag natin pagkait yun. Huwag na tayong mag-share ng kung ano-ano ng mga videos na hindi naman makakatulong sa paglago natin bilang mga anak ng Diyos. So, yun po yung isa sa mga dapat natin gawin. So, kung nahihiya kayong magsalita, nahihiya kayong magbahagi sa pamagitan ng pag-share ng inyong testimony, why not share nyo na lang sa inyong timeline, sa inyong mga GC, sa inyong mga friends ninyo, sa kanilang mga i-message nyo sila, diba? Kasi isang way po yun. And write down their names. Sulat mo yung mga pangalan nila. And then you pray for them. Yun po ang isa sa pinakamagandang magagawa natin para sa mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala, kamag-anak, at sa lahat-lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. And living like Jesus looks like sacrificially loving the people God made and sent His Son to die for. Starting with the people who call Jesus their Savior. So, simulan po natin sa ating sarili, no? Tayo na sinasabi natin, nakilala natin ng Diyos, tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, simulan natin, kumustahin natin ang ating sarili. Kumusta nga ba tayo? Tayo nga ba'y nakakasunod sa kalooban ng Diyos? Kumusta nga ba tayo bilang mga lingkod ng Diyos? Totoo ba na tayo ay tunay na nakakilala sa Diyos? Meron na nga ba talaga tayong personal na relasyon sa Kanya? Tinanggap na nga ba natin talaga siya bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas? At isinuko na ba talaga natin sa Kanya ang ating mga kasalanan? Inihingi na ba talaga natin ito ng tawad? Inamin na ba talaga natin na tayo nagkasala? Upang nang sa ganun ay magkaroon talaga tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Napakahalaga po nito. Dahil yun po yung nais ng Diyos sa buhay natin. Kasi pag wala po tayong personal na relasyon sa Diyos, yung bang nananalangin ka lang dahil kinabisado mo lang ang lahat ng panalangin meron ka. Mas masaya, mas masarap yung panalangin dito nang gagaling. Galing sa puso mo na kinakausap mo ang Diyos nang parang nandyan lang siya sa tabi mo na meron kang personal na relasyon. Kasi di ba pag may personal na relasyon ka, kilala mo siya. Kaya mong magsalita sa kanya, magkwento sa kanya, mag-share ng lahat-lahat tungkol sa'yo. Yung nakakausap mo siya na parang close na close kayo. Di ba? Ganun yun eh. Pero pagka malayo ka sa kanya, wala kang personal na relasyon sa Diyos. Nang dahil sa kasalanan na meron ka, di ba ang layo? Parang hindi mo siya nararamdaman. Parang hindi ako makapagdasal. Hindi ako makadirekta. Kasi ang layo-layo ng relationship mo. So, importante po yung magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Na aminin natin na tayo nagkasala. Sapagkat ang kasalanan ang siyang naghiwalay sa atin sa Diyos. Itong mga kasalanan na to, na minana pa natin, na pinapagpatuloy natin dahil akala natin ito ang tama. Akala natin ito na yun. Pero, tingnan mo, hindi tayo nagiging masaya. Hindi nagkakaroon ng totoong kagalakan yung puso natin. May hinahanap na kapayapaan yung puso natin na parang may kulang. Maaaring ang buhay mo ngayon ay masaya, masagana, okay naman, walang problema. Pero bakit parang at the end of the day, merong hinahanap yung puso mo na may kulang? Hindi kaya ito yung relationship with the Lord na matagal nang gusto ng Diyos na ipakita sa iyo pero ayaw mong tanggapin. Gustong ibigay ng Diyos yung libreng regalo na ito. Matagal na niyang sinasabing, mahal na mahal kita.
Ibinigay ko na ang aking bugtong na anak upang iligtas ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero patuloy natin nire-reject ang Diyos. Lord, di ko pa kayang maglingkod. Lord, hindi pa ito ang time kasi busy pa ako. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Pero hanggang kailan mo yan ipaglalaban? Diba? Ay ko nga sa inyo, dumating na ako dyan sa puntong yan. Na laging yung sarili ko iniisip ko, me, myself, and I. Lagi ko iniisip, kailangan ko maging successful, kailangan ko to Lord gawin kasi ganito, for my family, for my children, kailangan ko ganun. Pinahintulot naman ng Diyos na magawa ko ang lahat ng bagay na yun. Pero naging masaya ba ako? Hindi ko po nakuha yung yung kagalakan na yun na nagmumula sa Diyos. Hinanap at ibinalik pa rin talaga ako ng Diyos sa kung saan ako dapat nandoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong iwas nyo, kumanan ka man, gusto ng Diyos na kumaliwa ka, kanan ka ng kanan, ang Diyos dadalhin ka pa rin kung saan ka dapat. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak, dahil mahal na mahal tayo. Kaya nga siya ay nagpapako sa krus, namatay inilibing, upang tayo ay maligtas, upang mabayaran ang mga kasalanan nating lahat. Kaya wala ka nang dapat bitbitin na burden sa puso mo, isuko mo ang lahat ng yan sa Diyos. Ipagdasal mo at ihingi mo ng tawad at aminin na tayo nagkasala at aminin na walang ibang tutulong sa atin at walang ibang magbibigay ng pag-asa sa atin kundi ang Panginoon lamang. Ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, di ko yan alam. Only God knows. Ang Diyos lang may alam. At idulog mo lang yan sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya. Ilapit mo sa Kanya. At naniniwala ako, hindi bingi ang ating Diyos. May tenga siya, may mata, may bibig. Para marinig ka, makita ka, at masabihan ka kung anong dapat mong gawin. Just learn to listen and honor God and glorify Him. Let us pray. Father God, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Thank you for this day, Lord. Thank you for loving us. Thank you for always reminding us how much you love us, Lord. At nawa, Panginoon, panindigan namin yung sinasabi naming mahal ka namin ay tunay na maipakita namin ang pagmamahal na ito sa aming kapwa. Matuto kaming magmahal ng kaaway, matuto kaming magpatawad, matuto kaming magbigay, matuto kaming sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Hindi namin kaya to, Lord, ng kami lang. We need you in our lives, Lord. We need you to help us, to guide us, to protect us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa mga bagay na hindi namin magampanan, Panginoon, bilang mga lingkod mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras na kami ay nakakagawa ng kasalanan sa aming kapwa. Tulungan mo kami na tuluyan ang tumalikod sa mga kasalanan aming isinuko na sa iyo, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na pinagdaraanan namin, sa mga sitwasyon na tingin namin, Lord, di na namin kaya. We want to surrender everything to you, Lord. Ikaw na po ang bahala, Panginoon. Isinusuko namin ang lahat-lahat sa iyo, ang lahat ng sama ng loob, galit, hinanakit, at ang mga bagay na mga sitwasyon na wala kaming control, Panginoon. That is why, Lord, we want you to take control of everything. Take control of our lives, Lord. Take control of the situation. Idinudulog din namin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nakararanas ng bagyo sa mga sandaling ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na ikaw lang ang tawagin nila. Na makita nila, Lord, na ang buhay na ito, apart from you, ay walang silbi. Ikaw lang, Panginoon, ang siyang tunay na makakatulong sa amin. Ano man ang aming mga dalangin, ano man ang mga naisin namin sa aming buhay, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ito ng naayon sa iyong kalooban. We love you, Lord Jesus, and we praise you, Lord God. Thank you for loving us first, Lord. Thank you dahil una mo kaming minahal kung kaya't kaya naming magmahal ng iba. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ka ng mga tao sa paligid namin, sa pamumuhay namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw lang ang siyang lagi maging sentro ng aming pamilya, ng aming buhay. Itinataas at dinadalangin ko rin, Lord, ang lahat ng mga nanonood ngayon, ang lahat ng mga tao na makakapanood ng video na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga pinagdaraanan. Sa mga taong nakakaranas ng paghihirap, mga taong nakararanas ng depresyon, Panginoon, ng anxiety, ng takot na hindi nagmumula sa iyo. Tulungan mo silang mapagtagumpayan ito, Panginoon. At nawa, O Diyos, makita nila na walang iba na solusyon sa kanilang mga problema, kundi ikaw lamang, Panginoon. Thank you for everything, Lord. Guide us always, be with us. I-bless mo po ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry.
ang God First Christian Ministry International, ang God Loves You Movement, at ang Global Life University, ang eskwela na kung saan, Panginoon, naging daan upang mas makakilala ako sa iyo. Patuloy mo po itong palaganapin, patuloy mo po itong gamitin, Panginoon, upang marami pang tao ang makapag-aral ng iyong salita ng libre, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo pong ingatan ang pamilya ko, Lord, ang aming buong sambayanan, na kami ay maging daan ng pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming, maraming, maraming salamat, Lord God. We love you, Lord. We praise you, Lord. We honor you. And we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng mga nakibahagi ngayong umaga. Thank you, Ate Marilyn Bautista. Thank you, Ate Marilyn Reiteran Morados. Di ba, dalawa na yung Marilyn, kaya binabanggit yung mga pinili nila. Thank you, Kuya Alan. Ayan, nandiyan pala si Kuya. See you tomorrow. Ayan. And happy birthday sa aking pamangkin na si Nico Andrew Dolyesin. Ayan. Happy birthday, anak. God bless you more and more. Good health and good will to you. And advance happy birthday sa aking apo na si Clyde Alexander. Bukas na po ang birthday niya. Happy, happy birthday, apo. I love you. Ayan. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, Ate Lucy, for watching. Thank you, Ate Hilda. Thank you po sa inyong panonood. And I hope na i-like and share po ninyo ang video na ito. Paki-share po natin ito para maraming tao ang makapanood at mabless ng mensahe ng Diyos sa ating devotion na ito. Maraming salamat po. And sa mga hindi pa po nakapollow, please follow our Facebook page, Ate Mavs TV, at sa God Loves You Movement Facebook page. And also, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Ate Mavs TV. Maraming salamat po sa inyo lahat. And also sa ating TikTok account. Thank you po. And God bless everyone. And I hope to see you all again tomorrow. Sama niyo po ako palagi sa panalangin ninyo na makapagtuloy-tuloy na po muli tayo ng ating devotion every morning. Maraming salamat. God bless everyone. See you all again tomorrow at 6:30. Malate man ng konti, hintayin niyo lang po. Always remember, God loves you. Bye.